Kaliwat kanan ang mga prayer vigil at donation drive para sa Pilipinang ginahasa at pinatay sa Australia. 40 investigador naman ang inatasan ng Australian government para tutukan ang kaso. May report si Claire Delfin. Sa Skype namin nakausap si Cory Ryther, ang asawa ng Pilipina na si Joan Canino Ryther na pinaslang nung nakarang linggo sa Brisbane, Australia. Kwento niya, hindi raw niya lubos maisip na sasapitin ng kanyang asawa ang malagim na krimen. Once I found that, I completely broke down. And I've pretty much been that way just about ever since. I have small periods of relative calm, and then all of a sudden I just break down. I mean, my whole world has been destroyed. Naikwento rin niya ang ilan sa mga magaganda niyang alaala sa yumaong asawa. When I come home from work, if she wasn't working, I'd get a big hug and a kiss, and she'd make me coffee, and we'd talk about our day, and we talk about our plans for the future and stuff. And it was just, I could never have been happier. You know what I mean? Just was never happier. I mean, she was truly just the most remarkable woman that there was. Malaki raw ang pasasalamat ni Cory sa kanilang gobyerno sa binigay nitong atensyon sa kaso. 40 investigador na raw ang dineploy para matukoy at maaresto ang salarin sa pagbaslang at posibleng paghahasa sa 8 linggong buntis niyang misis. Pero mahigpit daw siyang pinagbabawalan ng pulisya na magkwento sa media tungkol sa takbo ng investigasyon. Sa ngayon daw, national news na sa Australia ang pagkamatay ni Joan. Ilang grupo raw roon ang nagsagawa na ng rally para kondenahin ang karahasang ito. Naglunsad din ng kaliwat kanang prayer vigil. There was a rally against violence and sexual assault. Just to remind the people that we don't tolerate this kind of thing. Juan is very known in the area because, like any other Filipino, she is very hospitable, very friendly, very kind, and very helpful. Therefore, there was a big support. Nagsagawa rin daw ng donation drive para sa pondong gagamitin sa pag-uwi ng labi ni Joan sa Pilipinas. Aabutin daw kasi ng 9,000 Australian dollars o humigit kumulang 340,000 pesos ang gastos sa repatriation. Nalikom na raw nila ang perang ito. Sa pagbuhos ng suporta, napapawi raw kahit papano ang sakit na nararamdaman ni Cory. I promise that my wife will never be forgotten. And her crime will not go unsolved as long as I live. It will not go unsolved. Nakatakdang iuwi sa bansa ang labi ni Joan sa susunod na linggo. Claire Delfin, GMA News.